Isang mapanganib na bagong online na trend ang pumitas sa buhay ng isang influencer nitong nakalipas na mga linggo. Si Pan Xiaoting ay bumagsak at namatay sa edad na 24 habang nag-livestream ng isang mukbang na video. Isang binge eating trend na sumikat sa Katanyagan simula noong 2016. Ang kanyang autopsy ay nagpakita na siya ay hindi natunawan ng pagkain sa kanyang tiyan matapos kumain ng iniulat na 10 kilogram na pagkain, nakatumbas ng 22 pounds ng pagkain kabilang ang cake at pritong manok sa loob ng ilang oras. Ang ilan sa mga pinakasikat na mga mukbanger ay nasa US na may higit sa 4 na milyong regular na subscriber at manonood. Nagbabala ang mga doktor na sa tuwing nagsasagawa sila ng isa sa mga eating marathon na ito, pinatataas nila ang kanilang mga heart rates. Nagiging mas mabigat ang paghinga habang tumataas ang pangangailangan ng katawan para sa oxygen at tumataas ang kanilang presyon ng dugo at insulin levels. Nagsimula ang mukbang sa Korea at nagmula sa mga salitang eating and broadcast. Mula sa pagsisimula ng trend, ang ilang mga gumagawa sa US at Korea ay nagsimulang makakuha ng maraming mga views at nagsimulang kumita ng pera mula sa mga advertising at mga sponsorship. Sa nakalipas na dekada, isang buong cottage industry ng on-camera eaters ang lumitaw. Ang bilang ng mga gumagawa nito ay lumaki mula sa iilan hanggang daan-daan. Karamihan sa mga pinakasikat ay mula sa US. Ang pinakakilala sa kanila ay kinabibilangan ni Bethany Gaskin na nakakuha ng malawakang katanyagan para sa kanyang seafood boil mukbang. Nikocado Avocado na kilala sa kanyang dramatiko at madalas na kontrobersyal na nilalaman na kinabibilangan ng pagkain ng marami habang nagbabahagi ng mga personal na kwento at kakaibang kalokohan. Veronica Wang na nagkukwento habang nagsasample ng hanay ng mga lutuin, at ang Hungry Fat Chick na kilala rin bilang Candy Godiva, na ang mga video ay karaniwang nagtatampok sa kanyang pagkain ng marami habang nakikipag-chat sa kanyang mga manunood. Ang mga creator ng binge eater ay kumita ng milyon-milyon. Ang Nikocado Avocado o Nicolas Perry ay may netong halaga ng humigit kumulang ng 3.8 million, lagpas sa 3.5 million ang kanyang follower count. Nagsimula ang vlogger na ito sa 160 pounds noong 2016 hanggang sa humigit kumulang 350 pounds sa kasalukuyan. Siya ay dumanas ng labis na katabaan at mga problema sa paghinga at madalas na ipinapakita sa kanyang mga video na nakasuot ng sleep mask. Nagbabala ang mga doktor na ang mga gumagawa ng mga mukbang na ito habang nakasanayan na nilang kumain ng mas marami at mas malalaking dami ng prito at na prosesong pagkain ay patuloy na kailangang kumain ng higit pa para makuha ang parehong pakiramdam ng kasiyahan at pagkabusog na nararamdaman nila sa kanilang unang binge. Ito ay humahantong sa isang overeater sa kamera at pati na rin sa kanilang mga manunood upang patuloy na madama na kailangan nilang itaas ang mga gana at kumain ng higit pa. Pinatataas ang kanilang panganib ng pinsala sa tiyan, bituka at atay, pati na rin ang chronic diseases. Mayroon din silang pinansyal na insentibo upang patuloy na gawin ang mga bagay na ito na may mga pangakong kikita ng maraming pera sa pamamagitan ng mga views. Bilang karagdagan sa pagkamatay ni Pan Xiaoting na naiulat na dahil sa stomach deformation and rupture, ang ilang mga mukbanger ng US ay namatay din sa gitna ng kanilang mga ginagawa. Si Taylor Claydorm na nag-post gamit ang username na @waffler69 sa TikTok at mahigit 1.7 subscriber at 32.8 million likes sa kanya na kumakain ng kakaibang pagkain tulad ng mga dilatang cheeseburger at mga expired na pagkain ay inatake sa puso noong nakaraang taon. May ganitong pangyayari rin sa Pilipinas na na-stroke at namatay ang mukbang vlogger na si Dong Sapatan noong June 2024. Noong araw na isinugod siya sa ospital, nagmukbang ang vlogger ng fried chicken
Ayon sa cardiologist na si Tony Liachon, ang pagkamatay ng influencer mula sa Iligan City ay dulot ng hemorrhagic stroke. According to the doctors na nakakita sa kanya sa emergency room, nagkaroon siya ng blood clot sa brain. Nagbabala ang mga cardiologist sa pagkain ng sobrang dami. Payo ng doktor, kumain lamang ng standard meal serving. Healthier choice din daw ang isda at gulay. Ang tiyan ay ginawa upang umukupa ng 27 hanggang 50 ounces ng pagkain sa isang pagkakataon kapag busog na busog. Bilang karagdagan sa matinding panganib ng labis na katabaan ay ang sakit sa puso at diabetes. Ang pagkonsumo ng ganoong karaming pagkain sa isang pag-upo ay maaaring maging sanhi ng paglaki at paglobo ng tiyan. Sinabi ng mga doktor sa dailymail.com ng labis na pagkain sa harap ng mga video na ginawa ng libo-libong mga gumagamit ng internet sa buong mundo ay nakakapinsala sa kanila at maaaring magaya din ng mga manunood. Ganito rin ang nakasulat sa Filipos 3:19 na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.